Welcome sa Durs 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadabarkads, and for today's video nga pag-uusapan natin ay mga importanteng ganap sa loob at sa labas ng Eat Bulaga. At unahin na nga po nating pag-usapan ang tungkol dito sa binahagi pong video ni SQ Casey Bueno, na kung saan makikita nga po dito na parang nagba-vacuum ata si Casey Bueno, samantalang etong si Samantha Rescal ay nagmamap po ng floor or ng stage po nila dyan sa studio ng Itbulaga. So ito po ay ganap kahapon. Kaya naman marami po ang nagtatanong kung seryoso daw ba na pinagmamap at pinagbabacuum itong si Samantha Rescal and itong si Casey Bueno. So para sa akin, biru-biruhan lang nila ito mga Kadabarkads, no? Dahil itong si Sam, si Casey, kwela po yan eh. Parang gusto nila itry lahat yung mga ginagawa po dito sa Itbulaga. Pero hindi naman po yan pinaglilinis ng Itbulaga dyan. Alam naman natin ang trabaho po ng mga singing queens, hindi po ba? Kaya kung may nakikita po kayo dyan na pinagbabacuum, pinagwawalis, or pinagwawat ng Itbulaga, yan ay katuwaan lamang po mga Kadabarkads. Bilang ang Itbulaga naman ay gusto lang din pong magpasaya sa mga Dabarkads natin. Kaya no issue, okay? Samantalang muling inalala ni Tito Soto ang kanyang huling araw dito po sa Itbulaga. Tila baga ay namimiss na po ni Tito Sen ang mga Dabarkads natin sa studio ng Itbulaga. Sabi niya nga po dito, last moments natin bago ang new chapter sa Senado. Kayo talaga ang number 1, Dabarkads. And nakita ko nga po dito mga Kadabarkads, yung picture ni Tito Soto, kahag niya po itong si Ma'am Jenny Pere. So nalulungkot po silang dalawa kasi syempre nawala po si Tito Sen sa Itbulaga para po maglingkod sa panibago na naman pong chapter ng kanyang buhay, which is dito po sa Senado. Marami na din nga po ang nakakamiss kay Tito Soto dito po sa Itbulaga, pero syempre tiis lamang dahil para naman po sa bayan ang inaatupag ni Tito Sen. Nagkaiyakan man po ang mga Dabarkads nung last day ni Tito Soto. Sa huli, magkakasama-sama ulit tayo. Samantalang, another statement kay Tito Soto, naglabas na naman po siya ng statement para naman po ito sa kanyang mahal na mommy or nanay. Sabi po ni Tito Soto, Mommy, Dr. Herminia Castillo Soto, you are a woman of strength, intelligence, and grit. Through you, I've seen that women are always full of dreams, not only for themselves, but also for the people around them. You don't settle for dreaming. You act and you make things happen. More so, you ensure that things last for the future generations to benefit from. Mommy, I hope that you see us from heaven, happy and proud of what we and our women have achieved for the country. I hope that your story inspires more mothers and young girls to achieve their dreams like you did. I pray ultimately that we achieve more equitable opportunities for women so that we as a nation become better than you left it. I love you, Mommy. At makikita nga dito mga Kadabarkads ang emoji na pinost ni Tito Soto, namang luha-luha po siya dito. Siguro marahil mga Kadabarkads ay namimiss niya na po si Mommy Herminia Castillo Soto. So kung nasaan man po siya, Tito Soto, I am sure proud na proud po sila sa inyo ni Bossing Big Soto at maging ng mga kapatid po ninyo. Samantalang para naman po sa mga nagtatanong kung nasaan itong si Dabarkads host Ryan Agoncillo, kasi nga po ilang araw na siyang hindi nakikita dito sa Itbulaga, no? So ngayon, eto na po ang totoong rason kung bakit siya po ay wala at hindi nakikita sa Itbulaga. So kanina po or kahapon, nagbahagi po si Judy Ann Santos sa kanyang Facebook account ng magiging ganap po niya. Dito po yan sa Portugal. Kasama niya po itong si Ryan Agoncillo.
Sabi niya nga dito, getting ready for the Espantajo Scarecrows premiere on 45th Fantasporto Festival in Portugal. Then, nagpakita po siya ng 2 ticket dito mga Kadaber Cards na kung saan ay imbitado nga po si Judy Ann and syempre, etong si Ryan Agoncillo. Sabi nga dito, Espantajo is finally here in Portugal. The Espantajo Scarecrow official entry to the 45th Fantasporto Festival premiere tonight at Batalha Centro de Cinema. And makikita nga po yung mga name na nakalagay dyan sa kanilang pinakang ID, no? Para makapasok po doon sa event na yon. Judy Ann Santos Agoncillo and Christopher Agoncillo na kung saan ay si Dapper Cards host Ryan Agoncillo. So para po sa mga naghahanap sa kanya, ito po ang totoong ganap. At para naman sa mga nag-aalala, okay lamang po itong si Ryan Agoncillo. Samantalang, pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa post ng Kapamilya TV na kung saan sabi niya, may magpapaalam na, I'm so sad. Marami ang nagtatanong kung ano at sino ang magpapaalam, kung show po ba or kung tao daw ba. Kaya kung magbabasa kayo sa comment section ng naturang post, merong nagsabi dito na baka si Jong kasi kandidato siya ngayong March ng start ng campaign period. Tila bagay pala isipan sa mga netizen ang naturang post po ng Kapamilya page. Merong mga nagsasabi na aalis na daw kasi itong It's Showtime sa kanilang studio dahil naibenta na nga naman ito sa Ayala Land. Hanggang ngayon ay palaisipan pa din mga Kadaber Cards kung saan daw lilipat itong noontime show na It's Showtime kung sakaling sila na nga ay paalisin sa naturang studio na naibenta na po. So, ang ABS-CBN kasi mga Kadaber Cards, nasa 12 billion yung utang. So, parang hinuhulog-hulugan po nila yon. Tapos, nung nagbenta po sila, parang nakapagbayad ata sila ng 6 billion. So, meron pa silang utang na 6 billion ulit. So, meron pa ring utang sila and tumataas at lumalaki na naman ang lumalaki yan dahil po sa interes. Kaya kailangan po nila na bawasan yan hanggat maaari kasi patuloy na lumalaki eh. Pag hindi pa po nila yan nabayaran, possible na malugmok ang ABS-CBN lalo. Kaya patuloy po silang nakikipag-collaborate dito po sa GMA Network. So itong GMA naman, parang naging tahanan na po ng ABS-CBN. Diba? Kasi yung ilang mga programa po ng ABS, napapanood na sa GMA. So, takot kasing gumawa ang kapuso ng noontime show, 'di ba? Na itatapat dito sa Itbulaga, kaya It's Showtime yung kinuha po nila. Pero kung gagawa po yan ng noontime show, talaga naman pong gagapang yan. Gagapang yan bago makasunod or makahabol sa Itbulaga or sa It's Showtime. Kaya takot silang gumawa ng panibagong noontime eh. Kaya instead na gumawa, kinuha na lang yung It's Showtime. So, paano mga Kadaber Cards? Hanggang dito na lamang po ang update natin at maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Don't forget to like, share, comment, and subscribe.